Hi, hello, mabuhay. Good morning po sa lahat. So today po gagawa po tayo ng content na makakatulong po sa lahat. Lalong-lalo na po ngayong recent na nangyari na delay po lahat po ng ating mga billing notice from Aleco. So, ang nangyari po is nagtambak po lahat ng mga konsumidores para po magbayad ng kanilang mga bill. So, sa super haba po ng pila, napakatagal po ng waiting time. So, for us na mayroong mga kailangan gawin, like may trabaho, kailangan lang nating magbayad ng bill sa madalian, medyo mahirap kasi kailangan natin pumila, syempre. At lalong-lalo na pa yung mga matatanda na medyo mahihirapan. So ngayon po is tuturuan ko po kayo gumamit ng GCash in order for us to pay our electric bill sa Aleco. Okay? So sana po ito po ay makatulong. So ginawan ko na po ito ng video before sa aking YouTube channel. Dati pa po yun, nung APIC pa po yung humahawak. So today, tuturuan ko po kayo kung paano natin gagawin sa Aleco. So, first po is mag-login po tayo sa ating mga GCash account. Okay? Second, siguraduhin pong may laman yung GCash kasi hindi po tayo makakapagbayad kung walang laman yung GCash. Okay? So, third, pupunta po tayo dyan po sa display, dito po sa pinaka-rightmost na part ng GCash is nandyan po yung bills. So, i-click po natin yung bills, okay? So, sundan nyo lang po ako. Ayan po yung bills. So, pag nandyan na po kayo sa bills, lalabas po itong mga choices, another choices. So, ito pong sa pinaka leftmost naman po is nakalagay electric utilities. So, i-click po natin yung electric utilities. Yan pong parang kidlat yung icon. Yan. So, after po niyan, hahanapin nyo po yung Aleco kasi yan po yung list ng mga electric utilities provider. So, nandyan po yung Aleco. Ayan lang po. Oh. Aleco. Yan. So, after niyan, ito na po yung lalabas. Ito na yung kailangan yung i-fill out. So, ano yung kailangan nyo para makapag-fill out? Siyempre, yung resibo kasi nandito po lahat ng information na i-fill out nyo. So, yung unang i-fill out po natin, sundan nyo lang po ako is yung inyong bill. Diyan po sa pinakataas. So, yung bill ko po is 2,271.87. So, ayan. Yan po yung aking bill, 2,271.87. I-review nyo po lagi ha. Huwag nyo pong basta-basta lang i-type kasi baka po mali. So, second po is yung select SOA type. So, SOA type po is Aleco SOA. Wala pong ibang option dyan na lalabas. Aleco SOA lang po. So, yan po yung SOA type natin ha. Nandito na po tayo sa second. Ito na po tayo dito ha. Next po is yung account number. Yung account number po is nasa baba po yan ng notice of billing. So, nakalagay po dyan, acronym lang, ACCT hashtag. So, that is short for account number. Medyo mahaba po yan ha. So, i-review nyong mabuti. So, that is 10, tapos 4 na 0, yan, 607, 607, 391,817. So, i-review po ulit ha para sigurado. 10, 4 na 0, 607, 391,817. So, pag palagi nyo na po itong ginagawa, automatic na po yan lalabas. So, ako po kasi is first time ko po ulit magbayad using GCash. Kasi ngayon lang din po talaga na late yung aking bill. So, kailangan kong gumawa ng paraan para ma-maximize ko yung aking time. Kasi napakahaba po talaga ng pila. Hindi ko po talaga kayang maghintay ng ganong katagal. Lalong-lalo po kung may trabaho po. So, account name. So, yung account name po dito is yung tatay ko. Hindi ibig sabihin na ikaw yung nagbabayad, ikaw yung nakapangalan. Nakapangalan po ito sa tatay ko kung sino nakarehistro. Herminio. Herminio. Yan. Banania. Oops. Mali. Yan. Herminio Banania. Yung account name na po tayo ha. Next is yung invoice number. Ano ba yung invoice number? Yung invoice number po
is yung combination po yan ng month. Kung anong bill po yung month, para sa anong month yung bill nyo at yung year. So, combination po yan. So, this is for August. Nakalagay po yan dyan, notice of billing, tapos for August 2024. So, dito is 08, kasi August po itong bill, 2024. So, after po niya, pupunta po tayo sa next is bill year. So, ang bill year po natin is syempre 2024. So, nakaset na po yan dyan, 2024. So, dito po yan sa rightmost. So, okay nyo lang. Lalabas na po dyan yung 2024. Yung bill month naman, so September ngayon ha, pero ito pong bill is for August. So, dapat po is 08. Yan. So, dito naman po yan sa pinaka-leftmost. Ayan, isiset natin sa August. Disregard po yan na 06-2024. Mag-concentrate po kayo sa month. Yan, August. So, 08 po yung lalabas dyan. Next is yung delivery date. Saan po makikita yung delivery date? Dito po yan sa pinakababa. Diyan po, sa my amount due. Yan. Nakalagay po dyan is yung due date, yung reader, kung sino yung nag-read, at yung printed. Yung printed po is yung day kung kailan din po ito print. At yun po yung day kung kailan din-deliver. Kasi automatic po sila pa nagpiprint. So, ito po i-deliver is nung August 30. Yan. Hanapin natin yung 30. August 30. Yan. 2024. Ayan. 8:54. Ayan po yung dineliver. August 30. Yan ha. Huwag kalimutan. Dito po yung sa pinakababa. Yung bill amount naman po is, uulitin lang po natin kung magkano yung bill amount nyo. That is 2,271. Pero gagawin na po natin tong 72 kasi hindi po dito nire-read yung point, yung decimal point. So, instead na 71, di ba may 0.87 ka, gagawin natin 72. So, i-round off na po natin yung 87. So, gagawin na natin 72. At ang pinaka-last po natin na dapat lagyan is yung email address natin. So, bakit kailangan ng email address? Kasi, once pong hindi nyo po ito na-screenshot, meron po kayong backup na notice. I-deliver po yun ng GCash na notice sa inyong mga email. So, pag nawala po yung screenshot, ito po yung backup nyo na mapapakita in case po may maging problem na magsabi yung Aleco na hindi pa kayo nakapagbayad. So, yun po yung proof nyo na ipapakita na nakapagbayad na kayo aside sa screenshot. If ever mawala po yun, so yun po yung kailangan natin. So, that's it. Kiklik nyo lang po yung next. Ayan. So, after nyan, i-confirm yan, yes, get bill protect or no, just pay the bill. So, bahala na po kayo kasi pag may protect po yan is may additional po yan. So, I will just no, just pay the bill. After po nyan, ayun na po yung confirmation nyo. Kailangan nyo pong i-review ulit yan ha bago i-confirm. So, paki-review po muna lahat ng information bago nyo i-click. Okay? So, nandyan na po lahat kung anong billing month and everything. Kung anong fill out nyo po doon. After po nyan, confirm. Yan. After nyo po i-confirm, ayan na po. So, wag nyo pong kalimutan i-screenshot ha. Kailangan nyo po yung screenshot. Or, eto po, pindutin nyo dito yung parang download. Receipt save. So, after po nyan, magdidiretso na rin po yan, isi-send sa inyong email address na confirmation na nakapagbayad na po kayo ng inyong bill. So, bakit po siya 2,281.87? Meron pong charge na 10 pesos pag nagbabayad po kayo using GCash. So, this will maximize lahat po ng, kumbaga, it will lessen yung hassle po ninyo ng pagbabayad ng bill. So, ito na po yung pinaka-convenient para po sa lahat. Medyo, yung iba po kasi medyo nahihirapan kasi hindi po sila marunong. So, meron po siguro kayong mga anak na marunong. So, baka po pwede nyong pakisuyuan. So, ganun po. Ito po yung step-by-step process. So, sana po nakatulong po ako. Ito po si Zorbel Dawson. Sana i-follow niyo po ulit ako sa mga hindi pa nakafollow. Thank you and see you sa next video. Salamat po!